Samantala, alamin naman natin ang latest sa Command Center ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, kung saan nagpapatuloy ang kanilang unofficial parallel count. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rod Lagusad ng PTV Manila Live. Rod? Sheila, nakatanggap na ng 97.28% na transmitted election results ang transparency server ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. As of 3:16 PM, katumbas ito ng nasa 91,083 precincts sa buong bansa. Ayon sa PPCRB, kadalasan sa oras na lumagpas na ito ng 97%, kanila nang inaasahan ng pautay-utay na pagdating ng datos. Dahil dito, nasa 2.72% na lang ng boto ang kanilang hinihintay. Kaugnay nito, may ilang mga lugar sa bansa ang mababa pa sa 95% ang nakapag-transmit. Sa BARM, 73.55% pala ang nakapag-transmit, kaya kanilang inaasahan na marami pa ang manggagaling sa naturang rehiyon. Sa overseas absentee voting, nasa 89.26% ang nai-transmit. Sa Region 9 o Zamboanga Peninsula ay nasa 94.86% na ang kanilang nai-transmit. Ayon sa PPCRB, ang National Capital Region, Region 10 o Northern Mindanao at Region 12 o Davao Region ay may mga presinto pa rin na wala pang transmission. Sa NCR, 2 LGU lang ang nakapag-transmit ng 100%. Ito ang Pateros at San Juan. Bago nito, una nang naresolba o nasagot na ang mga discrepancy na nakita ng PPCRB sa natanggap nilang boto sa kanilang transparency server kagabi. Una rito ay nakita nila ang discrepancy sa kanilang internal count at sa datos na inilabas ng iba pang may transparency server. Ayon sa PPCRB, hindi mo nila sila naglabas ng bilang habang bineberipaka pa nila ang datos, kung saan napag-alaman na ang kanilang datos na iba man sa mga oras na iyon ay accurate dahil sa isinagawang tamang filtering ng duplicate entries. Bukod dito, hindi rin agad nagkaroon ng access ang PPCRB sa naipadalang 18% ng transmitted na boto, kung saan ang nasa dashboard ng COMELEC ay nasa 98.75% kumpara sa naunang 79.9% na natanggap ng PPCRB na election returns. Long processing time, and COMELEC kasi gets the data in a different format than we do. Yung data sa kanilang server, di ba, MBOC tapos COMELEC, yung data nila immediately human readable. Kaya agad napapakita nila sa kanilang dashboard. Yung data namin is machine readable. So, kailangan pa namin i-convert yon into a format that is understandable to everyone. Kagabi ay hindi agad nakapagbigay ng resulta ng 2025 national and local elections ng PPCRB matapos na makatanggap ng ibang format ng datos na naging dahilan ng delay sa paglabas ng resulta. Binigyan din ng PPCRB ang kahalagan naman ng pagsasagawa ng Random Manual Audit o RMA, kung saan nasa 762 clustered precincts ang randomly na mapipili na magsisimula sa May 14. Dito ay mano-mano ang pagbilang para matiyak na tugma ang boto sa naitransmit ng automated counting machine. The RMA will tell us, may nagkamali ba or tama ba yung machine sa pag-assess ng ballot. So it will tell us, is the machine reading properly if we do manual, or is the machine reading even little marks which are not supposed to be there. That's why the RMA is important. Nagsimula na rin ngayong araw ang unofficial parallel count ng PPCRB, kung saan kanilang ikukumpara ang physical election returns sa natransmit. Sa datos ng PPCRB, nasa 5,406 physical election results o ERs na ang kanilang natanggap. Ayon kay PPCRB spokesperson Ana Singson, lahat ito ay mula sa National Capital Region, kabilang na ang galing sa Quezon City, Makati, Maynila, Pasay at Mandaluyong. Sinundan naman ito mula sa Caloocan na nakapagbigay ng 100% ng physical ERs, San Juan at Taguig. They know that they're supposed to handle it with care. They come in 2 separate envelopes so that hindi sila dumidikit. And even here, we tell our volunteers, handle with care, because if you just touch the QR code, baka mas-match tapos hindi namin mabasa. There are always 2 sets of eyes that take a look at every single ER to make sure na pareho yung na-assess. If there's a difference between verifier 1 and verifier 2, it goes to a third verification with senior trustees of PPCRB.
Sheila, sa latest update naman dito sa PPCRB, ngayong gabi ay inaasahan nila na makakatanggap na sila ng mga physical election returns o ERs mula dito sa Luzon, habang inaasahan naman nila bukas ay makakatanggap na sila ng ER mula sa Visayas, partikular na sa lalawigan ng Cebu, habang posibleng bukas rin o sa isang araw pa ay makakatanggap na rin sila ng ER mula sa Mindanao. Sheila. Maraming salamat, Rod Lagusad ng PTV Manila.